Good morning. Ito po yung part 2 ng ating topic ngayong umaga. So, the focusing on spiritual growth, community, and the promise of God. Ayan po. So, kung titingnan po natin ay kinakailangan tayo na aralin ang salita. Tama po. At yun nga po sa pag-aaral dapat nasa higher level. Hindi lamang po sa kaisipang bata. Tama, yung ating nauunawaan or moral teaching. Moral teaching ay pumapatungkol sa batang kaisipan na kung saan ay umiikot lamang, no? Parang traditional lamang ang ginagawa. So, balit ang mahalaga po ay maunawaan natin yung higher understanding, the hierarchy of understanding for this promise of God, no? Because promise of God, it is fulfilled for our time. So mangyayari po na ma-fulfilled ang kanyang mga salita sapagkat yun po ang layunin ng Diyos. So ang kanyang mga salita po ay, ang kanyang mga pangako ay matutupad sa ating panahon. Sa bawat sinasabi niya po ay may katuparan. Gaya po ng first coming ay tinupad po ng ating Panginoong Hesus kung ano ang mga pangako sa kanila. Subalit sila po ay nagkasala maliban po sa 12 disciples. So iyan po. So kaya nga po, ano po ang dapat natin gawin para ma-achieve natin yung goal po ng Galatians 5:22 verse 23 na po yung mga bagay po na itinatanim ng Diyos sa atin para mangyari yung love, yung kabutihan po ng Diyos na dapat matanim sa ating puso or masilyo. So ito po, una po ay life test or examination. So dadaan po tayo sa pagsubok o dadaan po tayo sa test. Yes. Titingnan po kung ano po, hanggang saan na po yung ating pananampalataya. So itetest po tayo sa pamamagitan ng mga salita. Tama? Ganun po yun. Nagkakaroon po tayo ng testing. Ano po? Nagkakaroon po tayo ng test sa Panginoon. Meron pong exam. Ano po? So paano po sinusukat ng Diyos ang ating pananampalataya? Paano po? Kaya nga po sa pamamagitan ng pagtitest sa atin. So, kung titingnan po natin sa Daniel 5 verse to 25, ito po ang sinasabi. So, tingnan po natin. Ito ang nakasulat. Mini, tekel, parsin. Ito naman ang kahulugan. Mini, nabibilang na ang araw ng iyong paghahari, sapagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tikel, tinimbang ka at napatunayang kulang. Ayan po. Peres, ang kaharian mo ay mahati at ibibigay sa Media at Persia. So, tinimbang, ngunit kulang, sabi po. So, ibig sabihin po, hindi po siya nakapasa sa pamantayan ng Diyos, yung kanyang test. Mababa. Iyon po yun. So, ibig sabihin, kung babasahin po natin ng history, yung ating binasa, mula sa umpisa yung Daniel, ay siya po ay nagkasala sa Diyos. Ano po? So, yung hindi po niya sinunod yung kalooban ng Diyos. Nagkasala po sila. Ayan po. The betrayal. So, kaya po tinimbang siya, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay tinitest po tayo, tinitimbang, sinusukat. Ano po? So, sa pamamagitan noon ay malalaman kung tapat ho tayo sa ating paglilingkod. And also ay sinasabi po sa Ezekiel 47 verse 3
patungkol po sa test o pagtitimbang, sinusukat. So may dalawang bagay na ginagamit ng Diyos, yung pagtitimbang or pagsusukat. Sinusukat tayo, no? Sabi dito po ay sinukat niya ang ating pananampalataya. Also in Revelation 11 verse 1 to 19, sinasabi na sukatin mo yung templo. So ang tinutukoy na templo ay tayo po yun na sinusukat or tinetest. So ibig sabihin, ang ating pananampalataya ay sinusukat ayon sa ating ginawa at titingnan kung makakapasa o doon sa pamantayan ng Diyos. So kaya simple po ba ang pananampalataya? Hindi po. Dapat po seryoso po ang ating pananampalataya. Hindi traditional na buhay na paulit-ulit lamang po yung ating ginagawa. And that is not a promise of God. Hindi po yun ang pangako ng Diyos. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay kakaiba sa ating kaisipan. No? Yung bagong pangako. Ano po ba ang pangako ng Diyos? Sa second coming. Ay yung pangako niya ay nakasulat po sa Revelation na dapat natin maunawaan. So mahalaga po na aralin natin ang kanyang mga salita. Yes. Sapagkat dito nakasulat kung ano po ang kanyang mga pangako na matutupad sa ating buhay. Na dapat mag-proceed po tayo sa mga bagay na ito sapagkat ito po yung kalooban ng Diyos. So ngayong umaga, maraming salamat. Nawa po ay suportahan niyo po yung aking page para magpatuloy po ito. So kung mayroon po kayong katanungan, mag-iwan lang po kayo ng message doon po sa comment section. So at then i-follow din niyo po ako. So maraming salamat po sa mga tagapakinig at sa aking followers. Salamat po sa inyo sa support. Ito po ay mahalagang suportahan sapagkat ito po ay ang kanyang mga salita na mahalaga sa ating panahon sapagkat yan po ay magaganap. Maraming salamat. Good morning sa ating lahat. Mabuhay po kayo.